Kain tayo, lunch. This is my lunch. Salmon fillet, steak, brown rice, and egg. Sarap. Yummy. This is my lunch. My first meal of the day. Alas 12 na. I'm doing intermittent fasting, IF. Sarap. That's this, guys. Sarap ng salmon yun, yung wild caught. It's brown rice. Sansin na kasi tsura ko Natural na yung buko. What you see is what you get. Kailangan natin maging natural. May ano to with oregano, thyme, parsley, garlic powder, onion powder, parsley, oregano. Sarap. Olive oil. Healthy tayo. Kumusta na mga mama loves? Hi Merly. Pakasasag ka lang dyan, Merly. Si Beth. Buko. Puti na. Matay makeup. Pasensya na. Wala pang tulog. Ilang taon na ba tayo sa YouTube? 2018? Wow, tagal na 8 years na? Gaga ako. Dinilit ko yung 7,000 subscribers ko. Ngayon, nag-uumpisa na naman ako. Doon ako nagkasakit sa kakamukbang doon. Alam niyo ba, mga malab? Sobra yun. Hindi ako ano yung pre-diabetes? Kakain ng maraming kanin. Ngayon, half cup na lang. Pag sa Pinas ako, shirataki rice. Dito, cauliflower rice. At saka minsan, ito, kailan lang ako nag-start? Siguro mga tatlong servings na ito ng brown rice. Try ko siya. Tumayitak ba niya? Sarap. Ano yan? Basta wild caught Bilhin niyo yung wild caught. Pink. Sarap. Ngayon, 45 subscribers lang tayo. Pero active pa rin yung ano ko, yung, ano ba yun, tawag doon? Monetization ko, pero AdSense ko, pero dapat sundin ko pa rin yung ano yung mga nila. 1,000 subscribers, 4,000 watts ba yun? Hours? Minute? Na ito, tsaga. Kakamiss din Pero minsan wala ka na, tamad ka na mag-upload. Pero kung talagang gugutuhin mo, marami ka na upload, kahit ano lang.
Parang hindi ko pa yan maubos Pickled cucumbers at isang hindi pickled. No. Mas maganda pala uminom ng tubig pagkatapos kumain. Huwag in between meals. During nung kumakain ka pa lang. Napainom tuloy ako. Nalaglag pa, may humihingi. Mahigpit na pala magdala ng mga kung ano-ano ngayon sa airport. Ang mga bagahe. Marami ng restrictions. Ang sarap. Pinrito ko lang siya sa avocado oil kasi wala akong olive oil. Ubusan. Pero kasi yung avocado oil, matibay sila sa yung mainit talaga na pagluluto. Olive oil kasi hindi sa pag niluto mo sa ginamit mo sa madaling masunog kung dapat samahan mo ng butter. Yun yung kilay ko. Nagpakilay ako sa Pinas pero nilalagyan ko pa rin. Kailan na pala na facelift. Kailangan facelift ng Mama Labs niya. Si JC Couch, ang galing sumayaw, sexy. Hi, JC. Hi, Vancy. And Xiang. And Lemmy. Hey, Doris, I'm UK. Doris, buti pa nasa UK. Si Lemmy sige pa rin, kumakanta pa rin siya. Ganda sa Amerika talaga. Pero yung bang winter na ganito kalamig? Hindi naman lamig yun springtime. Ang tagal ng winter. Yung bang parang wala kang magawa. Manood na lang. So, church, okay yung church. Dami na natin ulubot.
accept na lang. Nakakamiss lang sa Manila. Pero pag magtagal ka rin dun, mas feel ko pa rin Amerika. Sobra kasing init dun. Ang isa, 2 buwan, 3, nakakaano. Pero pag tumagal ka na, medyo iba na. Ang mimiss mo Amerika. Ang mimiss mo siya. Gaya nito. 2 lang kami. Hindi naman malaking bahay, pero malaki para sa amin to. Kasi pag matanda ka na, marami, yung mga matatanda rito, pag umalis na yung mga anak nila, lumilipat na sa mas maliit, mga 2 kwarto. Ito, ang laki ng patio, ang laki ng yard, backyard, ang laki. Kitchen, living room, yung patio namin, laki lilinisin, nakakapagod. Buti na, bait yung asawa ko. Siya na umaako lahat ng paglilinis, ako lang sa paglalaba. May washing machine naman. Paghuhugas, pagluluto. Asikaso ng mga pusa. Pero, minsan pala nakakasawa din. I'm pretty content. But the problem is, sometimes you feel like you miss something that, you know. Pero, happy naman ako. Content ako. Nakagad ako, yung God is important. Sana yung may kapitbahay ka man ng mga kamag-anak na malapit lang mapupuntahan mo. But it's not. My son is in California and it's 6 hours by plane. 4 days by train. Amtrak, imagine that. Ang layo. Kasi ng Amerika. Kaya, kasi pag may edad ka na, dapat talaga, kailangan mo talaga yung mga, meron kang mga kakasama na mga grupo, masaya kayo. Dito wala, hello and goodbye. Mga kaibigan ko puti, kita kayo linggo, tapos na. Wala na. Parang ganun lang in life. Tapos bahala ka na gumawa sa mga weekdays mo kung anong dapat mong gawin para malibang ka. Ginagawa ko, nag-exercise ako. Treadmill, weightlifting. Kasi masyado ng flabby, masyado ng ano yung gagawa ko? Manood ng YouTube. Pag matanda ka na, alam mo nang iba na. Namimiss mo yung pamilya mo. Ang mahal kasi ng pamasahe ngayon. Every 2 years, umuwi kasi ako. Buti pa nga, nakakauwi pa ako. Iba, 10 years, 20 years, hindi makauwi, walang pamasahe. Buti ako, provided ng asawa ko. Ang gastos doon. Hindi lang ako, ang ginagawa ko lang sa Pinas, yung tipid. Yung ano lang,
Dati mag-hotel ka. Ngayon hindi ako mag-hotel. Pero for a week siguro kasi sa Manila. Tapos after that, meron kasi akong nabiling parang maliit na bahay. Yung, parang sa mga lang. Tapos meron akong nabiling lupa. Ewan ko ba kung gagawin kong patayaan ko siya. Meron malayo sa Bigan. Beach Resort. Tapos may dalawa pa akong pinapaupahan. Hindi naman sa akin, sangla tira. Yun, tapos may mga konting pautang. Yan. Kaya ang life doon, minsan, doon lang tayo sa mamurahing restaurant. Kaya lang ginagawa ko. Tapos, magluluto. Yung maliit na tirahan ko, sa Cavite, pero kumpleto. May aircon, may lahat. Plano ko sana kumuha ng sasakyan, kaso pag umalis ako, sino naman ang andun? Sayang lang. Tsaka, punta ka sa Manila, hanap ka ng mga parking, ang hirap din. Maintenance. Di mag-grab ka na lang. Taxi, bus, train. Paano ngayon, may kakaroon na ng train sa going to Cavite. Sa BGC kasi kami. Hindi nun sa BGC, tapat. Pag gusto ko pumunta ng Manila sa mga pamangkin, may dati akong bahay doon. Pero nabenta na ng kapatid ko. Sa BF Homes, meron din ako, nabenta na rin. Kaya yun. Nagdudual citizenship siguro ako, kaya uwi ako. Ayusin ko yung aking mga birth certificate. Ayusin ko yung lupa ko sa Bigan. Maningin mga pausa. Maliit lang naman. Punta sa mga ilog. Punta ba sa ilog, ha? Akala niyo ba? Anong gawin ko? Batis-batis. Painit. Ay, kasi asawa ko sumama. Kasi hindi siya sanay sa mainit. Kasi talaga nag-snow. Winter. Dito kasi sa pinanganak, siyempre. Puti, Amerikano, buhay na dito eh. So, basta masaya asawa mo, doon ka. Pero, binibigay niya rin naman yung para sa akin. Kasi yung kahit mabigat, madugo, binibigay niya. Masyadong mabait yung asawa ko. Swerte ako kay God. Thank you so much, God, sa blessings. Thank you for everything you've done to me. Nung naghirap ako sa Pinas, iniisip ko, paano ako, wala akong insurance, wala na akong bahay, nabenta na lang dalawa. Wala na akong mga negosyo. Ang dami kong negosyo nun, yung mga 3-4. Ang marami ba? Hindi. May ganun. Maraming pera. Sa kabalustugan, sa kalandian, naubos. No, nagsisi ako, nakilala ko si Lord kasi nakalimutan ko si Lord. Pero now, I'm faithful. Binigyan niya pa rin ako ng chance. Kating ako dito, tapos may anak ako dito. Dito na siya lumaki, maliit pa siya dito. US citizen. Nakapag-asawa ako. I'm blessed. Blessed ako ni God, kaya I'm so grateful. Thankful for everything that God has done to me. Kaya
Loyal lang ako sa kanya. Faithful. I love God. Ang haba na ng kwento, no? Naubos na. Thank you guys for bearing with me, being patient, at sana panoorin nyo naman. Para makaabot naman ako at subscribe kayo naman. Subscribe kayo naman. Para kahit maka 1,000 man lang tayo. Like and share. I love you. Thank you. Maubos na. Thank you, Mama Loves. Love you.